Hello mga ka-4, andito na po yung result ng blood game ng aming Shih Tzu na si Mama Abby. Pakinggan nyo po yung sinabi ng doktor kung ano po yung result ng kanyang blood game tsaka CBC kasi itatawag daw niya sa amin kapag dumating na po yung result para idalhin naman namin ulit doon yung aso sa kanilang clinic ng aming pasya sa kanyang result. At ang sabi po sa amin ni Doc kung ano po yung mga dahilan kung bakit nagkakaganito ang ating mga aso dahil sa blood parasite po na tinatawag, ay ang una pong dahilan nito ay dahil po sa mga kuto, ng pag nagkaroon ng kuto yung aso. Sa amin po, bihira lang po talaga nagkakaroon ng kuto yung aming aso. Pero minsan nagtataka kami, minsan may magkakaroon sila ng kuto, ang laki. Pero paisa-isa lang talaga. Halos hindi naman namin ito pinapalabas ng bahay. Hindi namin alam kung bakit nagkakaroon sila ng kuto kahit paisa-isa at paminsan-minsan lang. Para aware po tayo sa ating mga Shih Tzu, lalo na yung mga Shih Tzu masiselan talaga sila, para aware po tayo kung anong dapat nating gawin na hindi sila magkakuto at hindi sila magkasakit ng ganito. Pakinggan na po natin yung sinabi ni Doc sa tungkol sa result ni Abby. Po, Doc, pasensya na po Sige ma'am, yun ma'am, meron siya ma'am ng blood parasite infection ma'am, mababa ang dugo niya, 1.5 na lang. Ang normal is 4.9 to 7.8, sobrang baba niya. Baba din yung hemoglobin, 37 na lang. 119 po yung normal, sobrang layo. Tapos po, yung white blood cells niya, yung cells na kumakalaban sa infection is bagsak na din ma'am, 1.9 na lang. Ang normal is 5 to 14. So, ibig sabihin, sobrang hina na ng resistensya niya, ma'am. Tapos, ang pinakadelikado dito, ma'am, is yung platelets niya ay 10 na lang, ma'am. 10. Ano pong normal dapat? Ang normal is 211 to 621. Sobrang bagsak, ma'am. Sobrang layo. Ayun po yung niya, ayun po yung dahilan niya ng yes, ma'am. So, ano pong gagawin natin, Doc? Anong dapat gawin? Ma'am, willing ba kayong magpa-blood transfusion sa kanya? Magkano po kung abutin pagka ganun po? Kasi ma'am, i-refer ko kayo sa hospital ma'am pag willing po kayo. Kasi kami, ang magagawa lang namin, bibigyan kayo ng supplements na pampataas ng platelets, pampataas ng dugo, sa resistensya. Pero yung talagang mismong blood transfusion ma'am, sa hospital talaga yan ma'am. Pero medyo pricey yan ma'am, mga 20K pataas. Oh my God. Ang blood transfusion. Kasi kung willing kayo mag-blood transfusion ma'am, i-refer ko na kayo sa hospital. Pero kung gusto niyo yung treatment na yun, pampataas ng dugo. Pero yun ma'am, hindi. Ngayon kasi ma'am, delikado talaga yung condition niya ma'am. Kaya ako sana i-recommend yung blood transfusion ma'am. Kasi yun mismo ay yung magpapalit, ay ng dugo sa kanya ma'am. Magdadagdag dahil mababa nga ang dugo niya. Pero, ang blood transfusion ma'am, risky pa rin ma'am na procedure. Pero yun nga, yun talaga ang mag-aano ng dugo sa kanya ma'am. Kasi sobrang baba ng dugo niya ngayon. Magkano po? Kasi sa amin, ma'am, magkano po ang babayaran? 20 plus? Ang alam ko mga ganun, ma'am. Ang sa blood transfusion. Wala naman po kaming ganun. Oo. Pag ganun kasi, ma'am, dito natin ititreat sa clinic. I-inject natin siya. Oo, ganun na lang po. Oo. Ang i-inject natin sa kanya, ma'am, 3 gamot. Ang gamot na yun, ma'am, ay yung antibiotics for the infection, pampataas ng dugo, pampataas ng platelets. 3 injection yan, ma'am, sa isang araw. And then, 3 to 5 days yan, ma'am, na injection. Ang amount niya, ma'am, is 400 per injection. Yun siya, ma'am. Pero, ang injection po, Doc, everyday ba yan? 3 to 5 days. Everyday. Tapos ilang araw po yan? 3 to 5 days yan, ma'am. Titingnan natin kung medyo na siya, hindi na siya maputla, tapos may i-reseta din tayong gamot. Kasi at the moment, ma'am, itong mga results na to, delikado talaga to, ma'am. Pwede niyang ikamatay talaga to. Lalo na yung platelets niya. 10 na lang, ma'am. Sobrang baba nung 10 na yun, ma'am. Yun.
Pero po, So, Dok, pagka ganito lang po na-inject siya, may possible naman pong gumaling siya kahit papano? may probability naman, ma'am. Pero yun nga, depende, ma'am, sa kung mahabol natin siya. Kasi talagang mababa siya, ma'am, eh. Yun, ma'am. Kasi yun nga, natagalan na to, ma'am. Kaya ganito na siya bumagsak, ma'am. Natagalan po kasi sa unang clinic naming dinala po, siguro nakaramdam siya ng gano'n na napansin namin, mga 2 days pa lang. Tapos dinala namin ng clinic kasi gano'n na nga siya hinihingal. Tapos ang lang naman sa kanya ng vet, nilalagnat daw siya. Yun lang naman ang sa kanya, tawag nito. Yung parang isuspecha kasi sa kanya, parang may infection sa dugo. Oo, parang may infection sa dugo. Pero yung unang niya, ganun lang muna, may lagnat siya, binigyan siya ng gamot sa lagnat. May iron ng binigay din, ma'am, kaso hindi pa rin tumaas talaga yung dugo niya, ma'am, kasi kailangan ito talaga, ma'am, ng injection, panghabol, kasi pag oral masyadong mabagal yung effect, ma'am. So, kasi sobrang baba na nito, ma'am. Injection, bukod po sa injection po, Doc, ano pang kailangan? May inumin pa din siya, ma'am, na gamot bukod sa injection kasi maghahabol na tayo nito, ma'am, eh. Ngayon na dapat po, Doc? Yes, ma'am, oo. Kasi hahabulin na natin. Sige po, Doc. Papakita ko din sa inyo yung result, ma'am, pag pagpunta dito. Tapos i-forward ko sa email niyo, ma'am. Ano, Doc? Okay, ma'am. Thank you. Abi, kasi tama mo eh. Ano be? Saan ka galing? Naturukan siya, 2 beses ba daddy yun? So ito po, kararating lang nila, dinala namin ulit sa vet clinic si Abby para sa kanyang turok po. Tinurukan siya. Naging 3 lang kasi nasakta siya doon sa isa kaya na tanggal yung syringe na Kunti nga lang nakuha ng dugo sa kanya. Kasi nagpuputal-putal kasi yung dugo niya. Hindi stable yung dugo niya. Tapos tinurukan pa siya dito sa likod. Pero sa gilid dito. Dito yung Yung tinurok sa Dito. kanya, sa gilid niya. dito yung kay Doc nun eh. Yung sa kanila dito, kabila. Tapos dito. First aid yata yun, yung sinabi niya. Tinurok eh. Kasi maputla. So ito pong Mondex po na to, glucose monohydrate, ay po to siya, yung dextrose powder. Para ito yung unang pampalakas sa kanya kasi hindi na nga siya makakain ng masyado, ayaw niya nang magkakakain. Gatas na nga lang yung pinapakain namin eh. So ngayon, gagawin na lang natin siyang pinakatubig niya. Meron naman po itong prescription ng doktor kung paano papainumin siya. Ang gawin na lang po siyang tubig. Yan na po ang pinakapagkain niya muna sa ngayon. Kung ayaw pa niyang magkakakain. Tapos, pakain lang daw siya lagi ng atay. Yung boiled liver lang po. Tsaka, pwede rin po laman ng manok. Ngayon, ito pong nangyayari sa aming aso, sa aming Shih Tzu. Baka makaka-relate po kayo kapag ganyan yung hindi na normal yung paghinga ng inyong aso at hindi na siya masyadong ganado sa pagkain, hindi na siya active. Ganun po, parang ganito po ang mangyayari sa kanila. Kaya mas maaga po na ipa-check na lang natin sa vet bago ang lahat, kasi ang hirap po pagka yung mahuli na ang lahat kung maisasalba pa ba sila o hindi, tapos lalo pa pong mapapalaki ang gastos. Kaya ito rin po ang dahilan kung bakit ibinibideo ko at pinapakita sa inyo na baka magkaroon po ng ganitong symptoms yung aso nyo, kasi parang wala talaga siyang symptoms na makikita na may sakit na pala siyang ganito parang bigla na lang na ganito na lang nangyari. Yun pala, unti-unti na po palang mababa yung niya, yung dugo niya, yung
platelet niya dahil sa sa blood parasite po. So ito po yung kanyang result. Bahala na po kayo kung babasahin nyo or paano nyo siya intindihin na ganito na po yung kanyang result. Ay nako, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So ito na po yung nilagang or boiled liver ng manok. Kain natin sa kanya. Sana kumain siya. Yan. Very good. Kumain siya. Sarap no. Magugutom na rin sa siguro. Yummy. So ngayon po ay prayer lang po ang kailangan ni Mama Abi para gumaling siya. Oo, iwawa naman ang Mama Abi namin. Oy, pagaling ka Oy, lag pa Sige na, kain pa dali. Kahit puso na lang sa kanya. Ayaw na? Ayaw na? Ayaw na. Ano lang? So ito po yung gamot niya na once a day lang niyang inumin. Ipakainin muna siya. Kailangan may laman yung tiyan niya bago niyo siya painumin nito. Para ito siya sa sa napakababa niyang dugo. Lahat naman po ng gamot niya, kung ipapa-check up niyo sa sa vet ito, may bala na po ang vet sa inyo sabi kung paano niyo painumin, kung ano ang inumin niya. Ngayon kung halimbawa sarili niyo lang na nang bili ng gamot, wala kayong check up, hindi ko po mai-recommend yan sa inyo, pero nasa sa inyo na po yan kung anong gusto nyo pong gawin sa mga alaga nyo. Kaya meron pa akong pinapakita sa inyo na result niya at saka pati reseta nandito po. Papakita ko kung paano nyo sila mapainom kung sakaling gamot lang ang kaya nyong bilhin sa kanya. Ay, bukod po sa nakakaawa po yung mga aso pag nagkaroon ng sakit, napakalaking gastos pa po. Kaya hindi po biro mag-alaga at magkaroon ng lalo na yung mga Shih Tzu kasi masiselan talaga sila. Nawa po makarecover si Mama Abi at gumaling. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagaling ka lang Kain ikaw mabuti